Hi guys, good morning. Today pupunta ako ng Duterte Street. Ipapakita natin ang ating suporta. Oh, sorry, excuse me. Tapos ito yung essential natin. Baka meron tayong natin kugmo ba ng gawas. Ito yung essential natin kasi medyo cloudy. Una, payong, pero hindi na rin natin kalimutan ang ating shades. Kasi, alam mo na, Holland is napaka-unpredictable ng weather. Tapos, of course, ang ating cellphone. Linisin natin ang ating cellphone. Malinis din ang bahay kasi kahapon naglinis ako. General cleaning ulit at nilinis ko yung labas at ang harapan. Nagwalis ako. So, ito na yung ating pa-outfit. Yung brown na bag. Tapos, lang tayo, naka-joggers. Tapos, hindi din ganun ka-init, ka-summer ang ating outfit. Para, hindi tayo malalamigan. Kasi sa labas pa naman tayo. Yeah. So, actually, first time ko nga dito sa Duterte Street. Kasi before, doon pa ako sa Duterte Park. Kasi medyo na-busy ako sa sa mother-in-law ko. So, hindi ako nakakapunta. So, this time, first time kong pumunta ng Duterte Street. Kumustahin natin ang ating mga doon, mga kababayan. So, naan ako sa ICC, sa detention. Na ang mga sa vlogger. Nakato sila. Mutoy ako naka-oban. From Kuan. Isa nga na nagikan silang Ireland ka na nga family. Naasi Tatay Digong diha, oo. Thank you. Ay, di ko balibaran. Salamat kayo sa kuan. Salamat sa ayuda. Salamat sa ayuda. Salamat sa ayuda. So, ayan. Si Boss Dada. Ayan sa Hello. So, dito kami ngayon sa Duterte Street. Daming mga galing ibang bansa from UK, Ireland. Sila? Isa ka pangalan ni Muti? Juvie from Ireland. And Ate Lina from Den Bosch. Yeah. So, madaming layo-layo. Mga malalayo ang Yeah, saan galing. Saan galing. I like the process. To show our support for Duterte. Tatay Digong. So, dahil kay Tatay Digong, pero hindi siya Bisaya, ha? Tagalog talaga siya. Oh, di ba? So, hindi lang kami mga Bisaya yung supporter ni Tatay Digong. Yeah. So, yeah. Di ba? Thank you po. Thank you. Gikan ni sila UK, mga Bisaya. Taga din mo sa Pilipinas? Sa Cebu. Mandawi, Cebu. Uy, taga Cebu man pud ko. Yeah, pero sa probinsya, Bourbon. Yeah. So kapwa taga Cebuano. Siya, taga Mandawi, ako taga Talisay. Taga Talisay, sa syudad yun. Okay. Welcome in Holland. Thank you. Salamat. Thank you. Rocky. Sure, of course, we will have. Thank you for coming. Mga first timers, ang daming first timers. Yeah. Dami. Sandali. Oy. Yung meron parang love team dito. May love team mo? Ay, love team. Love team na magsayaw. Oo, may love team. May nabuong love team sa Duterte Street. Pinoy and Holland and Lucky Charm. Yan na, dali na eh. Ikaw na naligawan. Alam, La. si Pinoy Holland single. She introduced me like, alam mo, nung buntis ako, pinaglihi kita kay
Vilma Santos. Yung mga room ko, punong-puno talaga ng mga picture ni Vilma. Dapat na, ang pangalan mo Maricel. Buti na lang, hindi. And then, tapos, ang first meal ko talaga daw, na pinakain sa akin is yung kambing, the meat. Yung meat ng kambing, yung ang first meal ko as a baby kasi smart daw, hindi mahiya sa mga tao. Tapos alam mo yung pilik mata ko, yung buhok ko, yung kuko, pinaanod sa dagat para malayo ang marating. Ito naman naman Totoo. Yeah, napunta ako sa head. kuyaw sa ningiyahan ko, ano ah. Alam mo yung pinakakatakot ko talaga sa akin? Ang sabi niya, Nak, alam mo, kahit saan ka pumunta, kasi gusto kong maging journalist. Gusto ko talagang ganyan. Ay ayaw, hindi niya pumayag kasi bakit ka mag-journalist? Matagal pang mag-retire si Corina Sanchez. Oo, di ba nagsarado yung ABS dati? Yeah. Sabi niya, alam mo, kung nagtrabaho ka as a journalist, wala ka na rin trabaho ngayon. Bago siya namatay. Oo. Unang na-fire out. Ang nangyari, sabi niya, di ba sabi niya, I want you to be famous. Pumunta ako ng Itbulaga, ABS. Nanalo naman ako doon sa Sinimoto. So akala ko yung pagkamatay niya, nag-live ako, akala ko yun na yung I want to be famous. May isa pa pala talaga na, yung totoo talaga. Alam mo, kinatatakutan ko, di ba sabi niya, alam mo, kahit saan ka pumuntang bansa, saan ka makarating, ang magiging asawa mo is kapitbahay ko, uwi ka talaga. Yun ang kinatakutan ko! Kasi, nandito na ako sa Netherlands, tapos ma-inlove lang ako nun sa kapitbahay. Yun ang magiging asawa. Napakasama. Ay, nauwi din pala sa tambay pa. Hindi na lang. Parang yan talaga ang storya ng buhay. Yan talaga ang story ng buhay. At yan yung destiny talaga. Yeah, destiny ni Lucky Charm. Yan yung story ng buhay niya. Malapit natin si si VP. Hi, VP. Yeah, good afternoon. So, dyan na siya. As usual po, kamusta po si tatay on your last visit on this trip, no? Opo, okay naman siya. Okay naman si... Kasahangin niyo talaga eh. Okay. So, yes, okay lang. Si former President Duterte, sabi niya, tinanong ko siya kanina, kung ano yung mensahe niya para sa mga kababayan natin na nag-aantay sa labas, nag-aantay ng balita, patungkol sa kanya, at nandito dahil nagpapakita sila ng suporta para sa kanya. Sabi niya, okay lang ako, huwag kayong mag-alala. Yun ang kanyang message. Well, how do you feel po, this being your last trip on this visit, and when do you think you can be back? Well, may schedule na ako. Hindi ko pa lang siya ma-announce. Pinag-usapan namin na schedule sa mga susunod na mga weeks. Hindi ko pa lang siya ma-announce dahil wala pa akong ticket. So, nothing definitive until meron ng main ticket. Pero meron ng draft schedule para sa pag-visit. Wala ba ho siyang bili naman sa inyo? Sa akin, wala naman siyang yun na yung bili niya is yung kanyang yung wag na daw siya bisitahin, wag na daw siya balikan dahil nakaabala daw. At sagot ko naman sa kanya, sabi ko, hindi pwede yon dahil ang daming nag-aantay doon sa labas na gustong bumisita sa iyo. Ay hindi sila makapasok, kaya kami yung pumapasok para mapaabot namin sa iyo kung ano sinasabi nila at mapaabot mo naman sa amin kung ano yung gusto mong sabihin para sa kanila. So yun Sa politika po, wala kayo napag-usapan? Wala kaming napag-usapan sa politics eh. Napag-usapan namin yung hopelessness, sabi ko yung hopelessness and frustration ba sa government. Yun ang napag-usapan namin doon. Pero sa politika, wala kaming napag-usapan kanina na politika. Okay, questions? Ma'am, salamat po sa update. Ma'am, paborito po kayo sa panukalan ni Senator Ronnie Padilla na ibaba ang minimum age of criminal liability. Mga batang edad 10 to 17 na nasasangkot sa karumag-lumal na krimen tulad ng murder, rape at drug-related cases.
hindi na muna ako mag-comment dahil hindi pa naman siya pinag-uusapan doon sa loob ng Senado. Kapag meron na silang mga committee hearings, we will make sure na the voice of the Office of the Vice President will participate in the committee hearings of the proposed bill of Senator Robin. Thank you, ma'am. Ma'am, sangayon po ba kayo sa paraan ng anunsyo ni DILG Secretary John Vic Remulla na suspension of work and classes na may halong bira? Marami po kasi mga netizens ang nagsasabing dapat seryoso at may malasakit sa salitong mensahe, lalo na kaligtasan po ng publiko ng nakatagal. Yes. Ano ang biro? Sinasabi niya ma'am, mga abangers, ganito, in the manner that it was actually put out for the public to actually read ma'am. Sinasabi niya, mga abangers, ito pong update, mga abangers, ganito, ganyan. So, Sandali Hindi ko rin na-gets. for example ma'am, Hindi ko, wala kasi ako ang hindi ko alam, hindi ko nakita, hindi ko nabasa. So, mahirap mag-comment. Pero, na-verify na ba na hindi siya parody account or fake news? yung official talaga na Facebook page ng DILG ma'am, sinasabi niya, for example, there's a class suspension sa different cities. Ang in a manner na sinusulat niya, mga abangers, class suspension po. Sandali. Official DILG account. Sa And Facebook page. na-verify na ninyo. May blue check kasi ma'am. Sige, so official DILG account, na-verify ninyo and nagbibiro. Yes, ang the manner na pag Hindi naman na-hack. Well, we don't know that ma'am. Kasi consistent yung ma'am Sabi ng pagsulat. mga netizens na dapat po seryoso ang malasakit sa ganitong mga mensahe, lalo na kaligtasan ng publiko ang nakatayan. Yes. Well, unang-una, gusto ko lang malaman kung official DILG account. At pangalawa, hindi siya na-hack. Okay, and hindi din siya fake news. Confirmed yan lahat, ha? Tulad lang din yan noong sa Office of the Vice President. Merong Vice President at merong Office of the Vice President. Iba yung institusyon, iba yung tao. Yes. Okay? Kaya kami merong spokesperson for the Office of the Vice President kasi yung institusyon, meron silang mga ginagawa ng trabaho, may projects, may serbisyo, at merong bosses yung Office of the Vice President. So, kapag nandun ka, makikita mo, very professional yan sila. Pero pagdating naman sa Vice President, ako, yung tao, iba din yung boses ko. So, kung galing yan sa DILG official account, na sinasabi ninyo, confirmed naman na DILG official account, they have to be professional. Correct. Hindi ko sinasabing hindi pwede maging professional ang pero the person can express, has the freedom of expression. An institution does not have the freedom of expression. Kasi ma'am, yung mga kababayan natin, they are a little bit surprised yung manner ng ng approach sa pag-disseminate ng information kasi parang ginagawang joke or in a joking way. So, thank you for your comment, VP. Thank you, ma'am. Last na lang po. Ma'am, ano po ang... question lang po, kasi kahapon, naibalita ko po sa inyo yung pag-deny ng passport sa most passport na ibalitan niyo po ba kay PRD at ano po? Hindi, sorry. Hindi namin napag-usapan yung balita na yan na hindi ko napaabot na sa kanya yan ngayon. Yung ma'am, ano po yung ang reaction niyo sa inilabas ng safety alert ng Ministry of Education ng China kaugnay sa pag-aaral ng kanilang mga estudyante sa Pilipinas kung saan pinanggit ang kumano'y tumataas na pagta sa seguridad at insidente ng harassment sa mga Chinese national. Well, dapat lang na mag-issue sila dahil may obligasyon yung state to protect its citizens wherever they may be found, sa labas man ng China o sa loob ng China. So, kung merong mga ganun na pangyayari na nagdidelikado yung buhay nila or merong harassment, merong threats na nangyayari, ay dapat bigyan nila ng sapat na warning yung kanilang mga citizens
citizens para sila naman ay makapaghanda or meron silang magagawa para sa proteksyon ng sarili. VP, do you have a comment? Kasi sinabi ng Senate mismo, ni Senator Gatchalian, I think, he said that the Senate will convene as a high impeachment court on the 4th of August to hear out the impeachment complaint against you. Do you have a comment with respect to this? Kasi this is exactly 1 week after the SONA ng Pangulong Bongbong Marcos. Hindi na muna ako mag-comment about sa impeachment kasi merong spokesperson for the impeachment topics. Ito yun si Attorney Michael Powa. So, if you can find time to reach out to him to ask him questions about the impeachment, then he would gladly answer questions about it. Thank you, VP. VP, do you have any expectation na sana i-bring up ni President Trump kay Presidente Marcos Jr. ang issue ng ICC and about former President Duterte? Wala akong expectation. Wala akong expectation na i-bring up niya doon anything favorable to former President Rodrigo Duterte. Likely baka i-bring up niya doon, pero ang kanyang sasabihin ay things that are unfavorable to President Duterte. Because he will really defend what they did to the former president. No, I meant on the part of President Trump. President Trump to President Marcos. Yes. Mayroon ba silang meeting? Wala pa po sa special. Wala pa po according to the official schedule. Wala pa po according to the official schedule for the day. Wala. So, okay. wala. Yes. Any questions, guys? Madam, congratulations po sa disaster response ng PBB. Napakaganda positive po yung mga comments of netizen na po sa inyong disaster response. Paano niyo po ba inuutusan yung Office of the Vice President pagdating dito samantalang matagal na po kayo nandito ma'am? Paano nauutosan yung mga tao? Paano niyo po sila nabigyan ng Nabigyan ng instruction? commands? Okay. Well, unang-una kasi, ang Disaster Operations Center, nung tayo ay pumasok sa Office of the Vice President, in-institutionalize na natin siya. Kasi nakita namin, isa ito sa mga pinakamaraming requests na dinadala ng mga taong bayan sa Office of the Vice President. Yung tulong kapag merong kalamidad. Yan sa top 3 na hinihingi. Ang una is medical and burial assistance. Ang pangalawa is disaster relief. Yan yung pangalawa na hinihingi ng taong bayan. So ang ginawa namin, in-institutionalize namin. Ibig sabihin, gumawa kami ng isang center at isang team ng mga tao na yun lang yung gagawin nila. Itong mga tao na ito ay araw-araw nag-monitor kung saan merong emergency, saan merong disaster sa buong Pilipinas. Pagkatapos itong mga tao na ito, pag nakita nila sa mga reports na merong kailangan bigyan ng tulong or merong nag-request ng relief kahit saan man, binabato nila sa satellite offices natin. Naka-preposition lahat doon ang tulong sa satellite offices, and then yung satellite offices, meron silang assigned din ng mga tao for disaster response. Tapos sila na yung pupunta kung saan man kailangan pumunta yung tulong at opisina. So meron silang standard operating procedures na ginawa namin para susundan nila yon. Kapag wala doon sa nakalista na mga kailangan nilang gawin, kapag wala doon na sila nagtatanong. Sa USEC namin, or tapos yung USEC namin nagtatanong din sa amin kung ano ba ang gagawin. Tulad ng example, noong isang araw, or kahapon ba yun, kung saan lumabas yung mga bus na tumulong sa mga na-stranded sa mga ruta nila. Yun kasi ang allowed lang sa buses namin is may oras lang na allowed na lumabas sila. And ito yung peak hours kasi augmentation
laang yung tulong na binibigay natin, no? Nag-augment tayo sa peak hours ng mga taong nagbabiyahe. Kahapon, sobrang dami nung mga humihingi ng tulong na mga stranded. Nagpaalam sila sa akin kung pwede ilabas yung mga bus. And then sabi ko sa kanila, oo, pwede ilabas yung mga bus dahil emergency na yan. At hindi na natin kailangan magpaalam pa na lalabas yung bus natin, labas doon sa peak hours na allowed mag-fly yung buses. So, ganun yung in-institutionalize namin, tapos merong standard operation procedures. Kung wala doon, nagtatanong sila at nagbibigay ng commander sagot. Comment lang po ma'am sa mga comment ng netizens na mabuti pa daw po yung OBP, mas nararamdaman nila sa mga ganyang disasters yung pong EDCA sites na sinasabi nilang yun ang isa sa mga purpose, hindi raw nila nararamdaman. Unang-una, kailangan siguro natin tanungin, no, kung totoo ba talaga na yung mga EDCA sites ay gagamitin for disaster preparedness and disaster response, o sinabi lang yon para lang may masabi patungkol sa EDCA sites. Just to piggyback real quick, VP, kasi sinabi ni DND Secretary Guimo Chodoro that we should ask the US to use this EDCA sites para po ma-facilitate yung relief operations. What's your reaction to this particular statement? EDCA kasi, it means Enhanced Defense Cooperation Agreement. Nandun yan siya sa, doon tayo sa word na defense. Yes. No? Ano ba ang ibig sabihin ng defense doon? Di ba mutual defense? Like defense sa Pilipinas, ang defense sa kung sino man yung ally natin. Di ba? Kasi mutual. Di ba? So, kung magkaroon ng agreement, iba pang agreement sa ilalim, sa loob ng EDCA agreement about disaster preparedness and disaster response, pwede yun. Kasi defense is not just yung defense na kapag merong invasion or merong war, pwede ding relief operations in times of emergency. Thank you, VP. Well, since nakita po na parang epektibo yung disaster response ng OBP, will you ask for a higher budget for this year? For disaster preparedness? Kasi sabi ko sa mga kasamahan namin sa Office of the Vice President, kung ano yung ibinigay sa atin last year, dagdagan nyo lang ng sa inflation o pagmahal ng procurement at goods and services, yun lang ang idagdag ninyo. So, hindi na kami humingi ng tulad nung dati, kung saan optimal yung operations ng Disaster Operation Center ng Office of the Vice President. Kasi alam naman namin na hindi siya ibibigay. So parang ayaw ko na pupunta yung mga officials ng Office of the Vice President, pupunta sila sa House of Representatives, tapos sasabihin sa kanila na hindi namin yan ibibigay sa'yo. Ayaw kong napapahiya yung mga kasama ko at ayaw kong napapahiya yung institusyon. Insight po sa mga patuloy po ng mga supporters ni Tatay Dito at activity po po ito, bringing home tapos mga Yes, opo. Una ko naman sa mga kababayan natin. Mga kababayan namin, ang Office of the Vice President, kung ano yung kaya ng Disaster Operations Center. Sabi na siya. Gagawin namin lahat para sa disaster response. Dalawa po yung nandyan sa loob ng center namin. Unang-una is yung mga kalusugan trucks namin, nagdadala sila ng hot meals sa mga responders. Pangalawa, meron kaming relief, no? Relief, food and non-food, yung relief na pwedeng naibigay ng Office of the Vice President. Kailangan natin laging handa tayo sa mga ganito dahil alam natin, taon-taon, pabalik-balik yung bagyo. Hindi naman titigil ang pagdating ng bagyo sa ating bansa. At dala ng bagyo lagi ay unang-una pagbaha at mga landslides. So yung mga tao na alam nila na flood-prone area sila or
danger zone area sila sa landslide, ay dapat maganda sila pagdating ng bagyo or tag-ulan. At ano yung isa sir? Patuloy na pagtitipon ng mga supporters ng Okay. Sa aming mga kababayan sa buong mundo at sa Pilipinas na patuloy ang pananawagan na iuwi at ipalaya na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nagpapasalamat kami. Alam ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na meron tayong mga ginagawang rallies, pagtitipon at pananawagan. At nasabi nga niya sa akin kahapon na sana ay bigyan siya ng pagkakataon ng Diyos na personal ang kanyang pagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong pagpapakita ng suporta at pagmamahal sa kanya. At naiintindihan niya na yung kagustuhan ninyo na siya ay mapalaya ay dahil gusto niyo yung nakita ninyong pagbabago sa bayan nung siya ay Pangulo ng ating bansa. At kaming mga pamilya, lalong-lalo na ako dahil ngayon ay umiikot ako sa Filipino communities abroad na nag-iimbita para makapagsalita ako at mapaintindi ko sa kanila kung ano nangyayari sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpapasalamat din ako dahil ang Filipino communities natin, sila yung gumagastos ng mga events at ng mga program natin at ang laking tulong at nagpapasalamat kami dahil napapaabot ko sa buong mundo yung ipinaglalaban natin na isang Pilipino na nakakulong sa The Hague, Netherlands dahil kinuha siya ng gobyerno ng Pilipinas. Sa pilitang kinuha at hinatid dito. Maraming salamat, VP. Sorry. Kung po bang ilabas si PRD kahapon sa ICC facility? Hindi, alam ko yung sagot pero hindi ako makakomment kasi hindi ko alam kung allowed siya sa... Thank you, VP. Hindi ko alam kung allowed siya sa aking level. Ang pinakamaayos siguro ay tanungin natin yung lawyer ni dating Pangulong Duterte, si Attorney Nicholas Kaufman. Thank you, VP. Okay, so dito po ang pila. Pwede nilang i-diretso na sa beneficiaries kasi tatagal pa siya kung ibigay nila sa amin. Tapos diretso na lang, ma'am. Meron silang pwede ibigay. Diretso na lang sa mga kailangan. Yes, thank you very much, ma'am. Thank you very much. Okay. Talaga, ang daming dumadating na food dito. Yeah. Kain tayo ng pansit. Na ako, pero may hinihintay pa ako na yung mga yung sasabay sa akin papunta sa Central Station. So yun talaga yung maganda sa yung kasi maano mo talaga si VP. Yung personal, hindi ganun kadami yung tao. Pero napaka-accommodating. Like, yung si Lucky Charm, ay, ang bait niya. Oo. Pati si Pinoy in Holland, napaka-ano nila. Yung mga vloggers doon, napaka-friendly. Sa wakas, nakarating ng bahay. Ang daming problema sa train. Oh my God. Storing. So, hindi na ako nagluto. Bumili na lang ako sa Otakos ng dinner namin. Tapos, ito yung napapirmahan ko kay Vice President. Oh, ayan. Pinapirmahan ko yung bag, yung clutch ko. So, ayan siya. O, diba? So, napakaano talaga ng mga tao doon. Bilib ako sa kanila, ha. Kasi yung iba doon, nanggagaling talaga sa ibang bansa. Yung merong UK, New York, Ireland, tapos ano pa yung isa, Norway. Pamilya-pamilya talaga sila. Yung, kasi ngayon, hindi nga expected na pupunta si VP today dahil nga mag-fly out yata siya today, ngayong gabi or bukas kasi meron siyang engagement sa Korea. So, hindi talaga nila ini-expect. So, pumupunta ang tao doon.
Na walang, ano ba, yung walang ini-expect na VIP na pupunta doon at ano, talaga ipapakita lang nila na yung suporta para kay Tatay Digong. Yung meron ngang umiyak, tapos sabi niya, everyday daw talaga siya nagpipray para kay Tatay Digong. Yeah, kay former President Rodrigo Duterte. Yeah. Sad, pero wala tayong yung parang ano ba, sabi ko nga, yun lang yung maitutulong namin, na ipapakita yung suporta at nang hindi din siya panghinaan ng loob, doon sa loob, na kami dito, nandito pa rin kami sa labas, kasi yun lagi niyang tinatanong na ano, nandyan pa daw ba na may tao pa rin daw ba sa labas, ganun. But yeah, makapagod pala ng ano, yung init. Tapos medyo may kainitan pa tong sinuot ko dahil ayaw ko magdala ng jacket, kaya nag-ano na ako. So, ayun, hintayin ko na lang si Mr. On the way na din yun. Andito na rin yun sa ano, sa bahay. At kakain na.